competition, lalo na kung every point counts, no, sa pinagdadaanan ngayon ng mga teams na ating makikita. Let's see kung paano ang magiging resulta ng laban na ito sa pagsisimula ng ating game number 1. Best of 3 series, hindi best of 7, a best of 3 series between RRQ Akira and the Mongols. Okay, salamat at Kinorek ko na. Yan, the best of 3 series on a matchup. Ito ang unang pagtatapat ng The Mongols laban sa RRQ Akira. Alam mo, parang based doon sa mga player names dito ng The Mongols, feeling ko mga fans sila ng anime. Kasi yung Bankai, yan kung sa mga nakakaalam, yan yung special form ng isang espada. Kaya pala, titingnan natin kung ano yung Final Four. Oo, yun. Tapos yung Zetsu naman, paalala, yung si King at bibitawan nila yung buko. More on testing the waters muna ginagawa dito ng RRQ Akira, pero hindi ito testing lang, nandun ang pag-go! Ganda ng talon doon, napakain din, pero naku si Zetsu ang napuruhan. Dalawang agad na bumagsak para sa side ng The Mongols. Magiging next ba si Mikey dito? Mahabol si Tikashi, kaya lang, ang bilis kasi tumakbo niya, naka-skateboard talaga, pero naman normal hits. Yung mga tore, sabay pasok si Luis with a kill. Bangkay naman nakakuha rin at titiran na ginawang bangkay itong si Luis. Nakatrade naman sila doon pero ang pagong ay napunta sa RRQ Akira. Medyo madugo-dugo yung naging diba? Na may ilang beses ng appearance. So in terms of experience, ito yung maging experience si Bankai na alam niya na nandyan. Hindi niya rin naman kailangan maglalim at hindi niya rin naman kailangan pumalag ng maagaga. Pero may may idea din ng RRQ Akira na walang Detona's welcome itong si Bankai. Ngayon, si Gusta Lagusa, pinipris na itong si Rings K. Ayaw ng pero alalay lang din ang ginagawa muna dito nila Bankai. And even si Shenlin, just trying to predict yung pwedeng panggalingan nga doon ng Way of Dragon. And aside from that, is nakita rin talaga nila yung high level threat na merong Yui, baka merong lumikod, pero harapan pa lang. Gusto nito nila Luis. Sinipa kagad yung kabayo doon, pero si Celso nakakuha ng ikalawang bagong ng laban at naimit din si Tikashi sa apat na members ng The Mongols. Sasabay si Gusta Lagusa. Recall out muna itong si Shenlin at maganda may out. Kinuha lang niya doon yung kanyang siege minion. Habang di pala sa may bandang ibabay, may nagaganap din Sigil ay mamamatay sa kamay dito ni Zetsu. Sabay talon din at double kill para sa alpha ng The Mongols. Nagulat si Seiga siya, si King. Marami talaga sila ang pwedeng ilagay sa pointers. And right now, ito yung pagkakataon na mapakita ko ano yung pinag-aralan nila. Wow. At ngayon, napag-aralan na rin nila yung attempt doon ni Luis. Pero pinigilan nila at turtle out the hands of the Mongols. Surprise. Muna tutuloy. Di mo na. Hanggang 2 muna. Pero ngayon, tumutuloy. Under Glor's Runway, nag-flicker, hindi tataman ng predictation. Uy, pero tinamaan ang flicker. Ay, dito ulas welcome. Pinagpuntok yung dalawa. Sisipa pa dito si Luis. Hindi. Namatay na si King. Same with Sagan. Double kill para kay Mikey. At ngayon ay paatras ang RRQ Akira. Pinapatunayan ng The Mongols na kahit na bago lang kami, kaya naming bumulag ng veterano. Hindi lang siya basta pumapasok. Kasi di ba kapag naka-Matilda ka, pasok isang alpha, ito kasi magiging mas maingat siya dahil nga naman walang tagapagligtas. Walang aawat Walang aawat sa kanya. Kaya kailangan awatin mo na rin yung sarili mo, pero dito walang aawat doon sa may bandang taas. King! Will get that huge objective. First Lord of the game, nagpakitang gilas na. Ganito kasi yun. Then more, nagiging 50-50 na naman muli. Oo. Diversion. Okay, sumama lang dun sa may bandang gitna. 5 members, pero nakasipa din. Ang kanya naging pagdalagin din, wala iba din si Mikey. Habang nagamit na yung Frigid Glacier, tinamaan ito si Luis. Patay kagad siya. Tikashi yung maatras. At doon na rin yung breaker nito. Walang welcome minutod sa 4 na members. Actually, 3 members mula sa The Mongols. Nakakuha na rin ng kill ito si Bankai. At tras muna ang RRQ Akira. At nakita nila kung paano bumagsak ang dalawa sa kanilang mga members at kailangan na nilang umiskapo pa. Grabe, real na real yung mga pangyayari doon. Akala nila sila nang lalamang. Ang ganda na. And the rest is history. They're somehow waiting for their prey. Ganun yung ginagawa ng The Mongols. Diversion. Hinabol si Rings King! Ay, naku po, hindi na binigyan ng pagkakataon makapindot ng attack button doon dahil natunaw kaagad ng mabilisan. Kasi ngayon, ang RRQ Akira ay present na dito sa pangalawang lord na kung saan nandun ang damage. Andun na yung pang-box out.
At nandito gusto nila mag-hari sa Lord Pit. Okay, nandiyo pa naman yung Rendry Holder. Sinipa na lang dito ni Luis para lang mag-buy time. King with a Retribution. Patay nakaka dito si Mikey habang si Bankai ay nanganganib din with 10% sa kanyang health. Nagamit yung Spear of Alpha. Retribution from Zetsu. Oh. Pero hahabol ba si Rings? Napindot na rin niya. Actually, wala pa siyang mapipindot na inspire doon. Pero sabi ng RQ Akira, okay, kumalma lang tayo, yung 2K na hawak ng Mongols na wala na at napunta na sa atin. Okay, yung basic attack muna mapipindot sa ngayon ni Rings K. Ano na to gusto niya na talaga umistak ng isang matindihan kaso siya. Yung nabibigyan ng matindihan na damage di ang mayayari at wala pang mangyayari dahil sa ngayon yung Lord ang kailangan pagpansinan muna dito ng The Mongols. Okay, diversion play para lang mabugaw ang mga members ng The Mongols habang dumamba na yung Lord. Nandibag na rin yung ultimate mula dito kay Shinlin. Mabasag yung inner turret doon sa may second. Sa may middle. Atras muna ang RQ Akira from 200. Lumobo na ng 1.4K. Pero ang The Mongols, mararamdaman natin na yung pagnanais nila na humabol dito Kailangan talaga nilang humabol Pero sa ngayon, yung napapagana nagagawa nila, kaso nga lang, parang may nakita tayo doon na hindi dapat yata nangyari. Magandang ideya ito sabay bintaw ng ultimate mula kay Tikashi, sabay napindot din yung kanyang Winter Crown. Mamamatay na siya sa kamay ni Zetsu. Buhay pa rin ang 5 miyembro. Right now, nakita rin naman natin yung somehow mga glimpse of what they can do. Pero ngayon, ito yung makikita natin. Okay, si King ay nasa may bandang likuran. Blazing Rose na gusto nagamit na rin yung ultimates at naibuga dun sa may bandang likod. Bangkay, si Luis dun sa may bandang ibabaw. Si Mikey nakuha na rin ng kill. Medyo gulo-gulo yung mga teammates dito. Nakabawi pa ng isang kill. Itong si King, 1v1. Sige, pero nabagsakan ng mga yellow. Mula dito kay Mikey. 2-4-2 ang naging trade doon. Naging kalat-kalat. Doon, nandamay pa rin si Seigen. Pero ito yung gusto nilang idamay sa hukay. Higashi na kanilang bibigyan. Napasipa na rin. Kaya lang sapat ba yung damage nila. Dalawa lang sila. Si King. Diversion play. Kailan papasok dito si Seigen. Nandito na. Si Gusto Lagusay kasama ng ari nila. 4v4 na magiging laban. Nakakuha ng kill dito si King. Habang Blazing Duwin sa man. Mula kay Gusto Lagusa. Atrasa mo na mga members dito ng The Mongols. Sabay BMI out ngayon. Alam nila na bawasan itong si Luis at si King ay delikado din ang kanyang buhay. Inalaban ba ito ng RQ Akira? Nakasilip pa si Gusto Lagusa. Wala masyadong malayo itong si King. Aabutin pa niya. Pero dire-diretso lang itong si King sa may bandang gitna. Ang goal niya ay basagin ito. Malamang sa malamang hindi pa niya matatapos ito. Pero nandun si Riggs. Nagamit na kaganda yung kanyang inspire. Takbo King! Takbo! Kaya lang inabutan din siya. Shutdown para kay Riggs. K. Napakaganda ng kanyang mga pinagbabata doon. And enough na nga lang din as well yung ginagawa nila kanina na pag-dive in. Kahit isa lang yan, nagiging worth it yung pag-risk nila dito. EP din ata nila pero nakatakas ng tuluyan ng RQ Akira. Sasalubungin na nila itong Lord. Hindi na makakasalubong or hindi na makakadamba pa doon sa kanilang mga base turrets. Unti-unti na nagbabasag dito ang The Mongols. Ang RQ Akira na even doon sa mga dispersion rotation. Talagang sakto-sakto pero makakasipa pa si Luisias. Nasipa niya doon sa may iniliko pa ni Tikashi yung kanyang Raging Sandstorm. Tapos sa pag-EMI out na nga rin. Ito si Gusa Lagusa habang mamamatay si Shenlin. Pagkakataon na rin ni Riggs na maka-free hit. Buhay pa si Luis. Takas muna Tikashi. Si Riggs si Riggs umahabol pa si Riggs dito. Andito pa at available yung kanyang Immortality Dispersion Rotation. Pop na kagad yung Immortality. Papag-reach naman siya. Hindi. At mamamatay na nga rin siya. Tikashi makukuha din sa kamay ng The Mongols. Sabay gamit din ng Spear of Alpha para lang maka-atras ng matiwasay. Pero sabi ni King, walang aatras sa pamilyang ito. May diversion play din mula kay Seigen. Si Zetsu magiging puti rin nila sa may nagamit na kagad dito yung Alpha ng The Mongols. Yung kanyang ultimate at si King ay nakakuha. Shutdown na. Isa na lang dito na si Mikey na lang yun. Pinagtutulong-tulungan na siya ng Kingdom at ang RQ Akira. Malinis sa wipeout para sa kanilang komunidad. Gusto na naman nila mag-are. Andito na naman ang pagsigaw ng Viva RQ. A high risk, high reward play. And with that, mawa-wipeout at tatapusin ng RQ Akira ang ating first game for the last match of our first day ng wildcard. Grabe! Game 1 pa lang pala yun. Ano ba naman yan? Game 1! Ladies and gentlemen! Na gustong gawing game. The best of 7.